It was one lazy afternoon nang maisipan ni Jean na mamasyal. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, dinala siya ng kanyang mga paa sa restaurant ng isang 5-star hotel sa pusod ng Makati. Laking gulat niya nang salubungin siya ng waiter at sabihing naghihintay na sa kanyang isang reserbadong mesa at tuluyan na siyang hindi nakatanggi ng masilayan ng lalaking kakatagpuin niya doon. Obvious na napagkamalan siya na may ka-blind date ito na nagkataong nag-match sa kanya ang features. Kung tutuusin ay madaling magpaalam sa lalaki, sabihing it was a case of mistaken identity pero hindi niya magawa. She was mesmerized by the man with dark piercing eyes at mga ngiting tumutunaw sa kanyang defenses. Mukhang na love at first sight siya sa estranghero. Ang hindi niya alam, she was treading on dangerous waters. Naglakad-lakad si Jeannie na nilibot ang kaluwangan ng shopping mall. Panay ang sulyap niya sa nadaraan ng displays ng mga damit. Mag-iisang oras na siyang ganoon, pero wala pa rin siyang matipuhan. Sexy at provocative ang mga makabagong disenyo at ayaw niyang ganoon. Hindi naman dahil sobrang konserbatibo ka mo, nga isa siyang ordinaryong town girl pero mas preferred niya ang mga damit na simple ang tabas at kulay. Pero masasabing elegante at may dating. Bagamat masasabing country girl si Janina, hindi naman siya pahuhuli pagdating sa moda. Ang kanilang bayan sa San Pascual ay hindi naman kalayuan sa Kabiasnan. In fact, labas lamang yun ng Maynila at kaagad ding nakakasunod sa uso. Bukod doon, can afford naman siyang makapag-shopping sa malalaking mall sa Maynila dahil well-off naman ang kanyang pamilya. Ang mga Martinez ay isa sa mga kinikilala at nirerespeto sa kanilang lugar. Isang first-class butik ang naisipang pasukin ni Janina. Naagaw nun ang kanyang atensyon dahil pawang imported ang mga tinda doon. Kaagad siyang inasistihan ng sales lady. "Anong hanap niyo, ma'am?" tanong ng babae, masayahin ang mukha nito. Singkit ang mata at kasing taas ni Janina. 5'4". Semi-formal, tugon niya, ang mga matay gumagala sa mga hani ng damit. "Sa banda rito, ma'am," sabi ulit ng sales lady sabay giya sa kanya sa gawing kaliwa ng tindahan. Sumunod naman si Janina nang marating ang tinutukoy. Kaagad kumuha ng damit ang sales lady buhat sa mga nakahanger. Sa isang estante at tinapat yun sa kanyang katawan. "Mukhang bagay ang isang ito sa inyo, ma'am," nakangiti ditong sabi. Tinignan lamang niya ang damit. Maganda naman yun pero hindi niya gusto. Masyadong mababang uka sa may dibdib. Parang binibenta ang nahinuha naman ito na hindi niya gustong damit. Sinoli nito yun sa estante. "Pumili kayo, ma'am," magiliw pa rin itong sabi. Sinilip niya isa-isa ang mga damit na nooy nababalot pa ng plastic. Huminto saglit ang kanyang atensyon sa isang pastel blue outfit na 3-piece. Hinugot niya yun mula sa mga hanay. "Maganda rin ang isang yan, ma'am," komento ng sales lady. "Bagay sa inyo kasi maputi ang balat niyo." Napangiti si Janina sa tinuro ng babae, mahusay mag-sales talk. Kung sa bagay akbarit sa kanyang palasang damit na yon. Simpleng-simple ang tabas ngunit napaka-elegante, pati ang kulay nitong asul na magkaiba ang shades. Light ang panloob nitong blusang spaghetti strap. Matingkad naman ng coat at skirt na ang haba ay may 3 pulgadang taas mula sa mga tuhod. Siyempre, ni-imagine na niyang ma-expose ang kanyang mga binti, pero hindi naman yun magiging masagwa. Bukod sa makinis naman ang kanyang balat at magandang hugis ng kanyang mga binti, disente rin ang kanyang mga kilos. Kung minsan ay nasa babae rin naman kung kaya nababastos siya. "Gusto niyang isukat, ma'am?" "Hindi na, pakli niya, kabisado naman niya kanyang sukat. Isang tingin lang niya sa damit ay alam ninyong kasya sa kanya." "Kukunin ho ba ninyo?" "Oo, kukunin ko. Binayaran niyang damit sa counter." Nagpasalamat pa ang sales lady na masisti sa kanya. Pagkatapos noon tila hindi pa siya nakontento. Bumili rin siya ng katernong sapatos. Wala pa ring tao sa bahay nang dumating siya. Wala pang kanyang tita Chato. Kung sa bagay talagang maaga pa, 5:00 pa lang ng hapon. May bake shop ang kanyang tiyahin sa pamilihan ng Guadalupe. Isasakay na jeep mula sa kanilang subdivision. Kung minsan inaabot to ng 9:00 ng gabi, depende sa dami ng customer. Kasama nitong anak na si Jet Jet, batang lalaki na 5 taon ng gulang. Ang tito Rafael naman niya, asawa ni Chato, ay gabi na rin ko umuwi dahil sa Caloocan pa to nagtatrabaho bilang supervisor na isang pabrika doon. Kaya ang niiwan na lamang sa bahay ang katulong na si Rodora.
Ka-vibe naman niya ang katulong at hindi sila nagkakalayo ng edad. 22 siya at 24 naman si Rodora. Masaya naman tong kausap, madaldal at may Visayan accent. Kung minsan nga lang nakakabore din dahil mababaw ang kaligayahan. Kaunting bagay tinatawanan at tatampal-tampalin pa siya sa braso. Ilang taon na rin naman tong naninilbihan sa kanyang mga tita Chato. Kumbagay nakagamayan na. At sadya namang mapagkakatiwalaan, si Chato ang bunsong kapatid ng daddy niya. At sa tuwing pumapasyal sila sa Maynila ay dito sila tumitigil. Maluwang naman ang bahay ni na Chato, may enough space para sa mga bisita. Saglit lamang niya nakapagkwentuhan sina Janina at Rodora. Maya-may pumasok na siya sa silid, inilabas sa mga pinamilit sinukat. Hindi lamang fit sa kanyang damit kundi bagay na bagay pa. Komportable sa katawan, sinuot din niya ang sapatos. Umikot-ikot sa harap ng salamin, romampa, nag-pose. Natawa si Janina sa sarili para siyang luka-luka. Pero na-impress din siya kahit paano dahil napakaganda ng refleksyon niya sa salamin. Parang totoong modelo. Naupo siya sa harap ng tokador, nakangiting pinagmasdan ng sarili sa salamin. Hindi naman sa nagyayabang pero nagagandahan siya sa sarili. At marami na rin ang nagsabi sa kanya noon na siya ay maganda. Expressive ang kanyang mga mata. Matangos ang kanyang ilong at cute ang kanyang manipis na mga labi. Bilugan ang kanyang mukha na malarosa sa mga pisngi kahit walang blush on. One length ang tabas ng kanyang buhok at maiksing-maiksi yon. Nakahati sa gitna. Unti-unting pinasadahan ni Janina ng foundation ng mukha, leg at noo. Pagkatapos naglagay ng pulang lipstick, blue eyeshadow at nag-apply din ng konting blush on. Not bad, Janina. Sabi niya sa sarili habang pinagpaling-paling ang mukha sa harap ng salamin. Biglang-bigla ang dating ng isang desisyon sa kanyang isip. Ewan kung bakit pero labas siya. Ititreat niya sarili for unknown reason. Hinagilap ang puting handbag, lumabas siya na silid. Nagulat pa si Rodora nang makita siya. May lakad ka? Takang tanong nito. Binistahan nito si Janina mula ulo hanggang paa. Bakit Rodora? May pangit ba sa ayos ko? Wala, ang ganda mo nga eh. Baka sa mga mata nitong tunay na paghanga. Salamat. San bang lakad mo? Diyan lang sa may Ayala. Sabihin mo kay Tita Chato pagdating na hindi ako magpapagabi. Namasyal lang kamo. Nanunuksong mga ngiti ni Rodora. Hindi kumbinsidong mamamasyal siya sa ganong ayos na nag-iisa. Tinasa niya ng kilay ang katulong. Bakit ka nakangisi dyan? Sita niya. Hoy, wala akong kadate ha? Loka ka? O siya. Oo na, sasabihin ko ng bilin mo. Ingat! Pumara ng taxi si Janina. Nagpahatid siya sa Ayala. Walang eksaktong lugar. Basta papara na lang siya kapag gusto niyang bumaba. Libang na libang siya habang nakadungaw sa labas ng bintana ng sasakyan. Napakaganda talaga ng pusod ng Makati. Para ka na ring nakarating ng ibang bansa, malinis ang paligid. Disiplinado ang mga motorista. Matataas ang mga nagagandahang gusali, maraming magagandang tanawin. Naaakit siya sa isang 5-star hotel na may malaking fountain sa harapan. Mama, ipara niyo sa tabi. Humimpil ang taxi. Hotel La Ronde ang nakita niyang pangalan ng gusali. Nagbayad siya sa driver at bumaba na. Pilit na kinakapa ni Janina ang kakaibang damdaming sumasa puso niya sa mga oras na yon. Nakapagtataka naman subalit nandoon ang excitement. Hindi naman yun ang unang pagkakataon na nakapasok siya sa isang 5-star hotel. Maraming beses na, pero bakit kakataong na-excite siya ng gusto dito sa Hotel La Ronde na to? Dala ng curiosity, pumasok si Janina sa loob. Magalang pa siyang binati na nakatalagang gwardiya doon. Sa loob, tunay nga siyang pinahanga ng kagandahan ng bulwagan pa lang ng gusali. Napakahusay na pagkakalagay ng estatwa ni Venus. Na napapaligiran ng mga bulaklak, magagara rin ang nagagandahang chandeliers. Nakakalula ang kalawakan ng Hotel La Ronde. Nilibot niya ng tingin ng buong paligid, maraming panauhin. Sa kabilang bahagi ng building, nabasa niya nakasulat na bar and restaurant. Lumakad siya palapit doon, may kung anong puwersang parang humihila sa kanya papasok doon. Weird, pero hindi niya mapigil ang kakaibang kuryosidad na bumabalot sa kanya. Medyo nagbulat pa siya na salubungin siya ng isang tauhan ng restaurant. Isang lalaki na uniformado ang tsalekong pula. Good afternoon, ma'am. Yumukod pa ng bahagi ang waiter pero tuluyan na siyang nagulat nang igiya siyang ito patungo sa isang mesa ng pandalawahan. Here is your reservation, ma'am. Sabi nito sabay hatak sa isang silyang uupuan ni Janina. Reservation? Lumatay ang kaba sa kanyang dibdib. Paano siya magkakaroon ng reservation gayong first time pa lamang niya nakatuntong sa lugar na to? My God, ano to? Nagpapanik na niibulong niya sa sarili. Baka napagkamalan siya. Anong kanyang gagawin?
Ito po ang menu book, ma'am. Sabi ng waiter sabay abot ng tinutukoy na libro. Basahin po muna ninyo habang hinihintay niyo inyong kausap. Hindi na nakapagpaliwanag si Janina dahil agad na tumalikod ang lalaki, nag-iwan siyang puno ng pagkalito. Ano ang kanyang gagawin oras na dumating ang sinasabing kausap daw niya? Sigurado niyang napagkamalan siya, pero paano niya ipapaliwanag? Kanino? Ano kayang iisipin ng taong kausap daw niya? At ng babaeng napagkamalang siya? Tsak na riot to. Ano ba itong sitwasyong napasukan niya? At paano niya ito malulusutan? Huminga ng malalim si Janina, pilit na ibinalik ang composure na unti-unting binabalot ng kaba. Bahala na, Anya. I'll just cross the bridge when I get there. Bahagya pa lamang nakakabawi, buhat sa pagkalito si Janina nang maramdaman niyang hindi na siya nag-iisa sa gawing yon. Here sir, here is your reservation. Dinig niyang sabi ng waiter na masistiring sa kanya kanina. Salamat, anang boss ng mahiwagang lalaki. Hindi makatunghay si Janina, ngayon ikaharap na niya ang sinasabing kausap niya na nagpareserba ng mesa yon. Napuno ng kabang kanyang dibdib na kulang na lang marahil ay pumutok yon. Eto na ba ang oras ng kahihiyan? Oras ng pagkabuking na hindi siyang tunay na babae? Maiwan ko na kayo sir, maya-may sabi ng waiter. Tawagin niyo na lang ako kapag kailangan niyo ng umorder. Sige, salamat. Tugon ng mahiwagang lalaki at ewan niya ba kung bakit may kakaibang hatid sa kanyang tinig pa lang ng lalaki. Ibig-ibig na niyang harapin ito tignan ng mata sa mata. Sorry I'm late, sabi nito. So you're... Lalong naguluhan si Janina, bakit hindi kilala ng lalaking itong kausap? Isa ba yung uri ng blind date? In that case, pwede niyang ipaliwanag na pagkamalan siya ng waiter na hindi siyang supposed to be naka-blind date nito. Pero heavens, paano ba niya matatanggihan ng maamumukhang iyon ng lalaki? Ang kagapuhang iyon, ang kakisigang iyon na sa panaginip lang yata niya makikita. I'm Janina Martinez, kabado niyang tugon. Alam niyang mali yun, hindi siya dapat nakisakay, dapat nagtapat na lamang siya. Pero hindi niya nagawang tanggihan ng pagkakataong makilalang lalaking ito na pinakagwapo na yata sa lahat ng nakilala niya. Inabot nitong kanyang palad at hinalikan yon, nasukat doon ni parang hinaplos ang puso ng dalaga. Higit siyang naakit sa lalaki dahil sa maginoong pagkilos nito. It's a pleasure to meet you, Janina. Call me Noah. Noah Mendez. It's a pleasure to meet you too, Noah. Hindi bale, pakonsuelo niya sa sarili. Maya-maya pa'y masasabi na rin niyang maayos ang tungkol sa sitwasyong napasukan niya. Na hindi naman niya sinadya yun, na wala lang siya na pagkakataong makaurong, pero walang intensyong magpanggap. So, may gusto kang kainin? Tanong ni Noah. Ikaw, bahala ka. Tinawag ni Noah ang waiter, umorder ng pagkain. Ilang minuto rin silang naghintay bago yun naiahin sa kanila. Mainit, umuusok, samyong-samyong katakam-takam. Naamoy, halos mapunang mesa nang maihatag lahat yon. Kung hindi lang marahil sa gwapong kaharap baka nawala ng poise ni Janina. Talagang isa sa mga weaknesses niya ang masasarap na pagkain. Pero dahil kay Noah, dapat niyang i-maintain ang poise at elegance. Manakanakay nagkakabangga ang kanilang paningin at sa ganong pagkakataon, si Janina ang unang nagbabawi ng tingin. Hindi niya kayang makipagtitigan ng matagal sa lalaki. Lalo pa nga't nandun ang konting guilt. She was the wrong girl. Bakit ba hindi niya masabi-sabi yon? So how do you find the food here? Tanong ni Noah. Terrific. Ang sarap talaga, tugon ni Janina. Nandun pa rin ang kaba sa dibdib niya. Pero unti-unti na siyang nagiging at ease sa company ng lalaki. Kumbaga magaan kasama si Noah, masarap kausap. Hindi nakakailang. So, what makes you busy now, Janina? Pag-uumpisa ni Noah sa isang conversation. Umayos sa pagkakaupo si Janina. Mabining pinunasan ng table napkin ng huso. Conscious man sa pagkakatitig ng poging kaharap, tumingin pa rin siya ng diretso sa mga mata nito. Ang totoo, nag-aaral pa ako ngayon. Really? Tumango si Janina, nagbaba ng tingin. Ang akala ko isa ka ng professional. You look like one. Mukha kang manager ng bangko. Komento ni Noah, baka sa mukha nitong kakaibang paghanga. Hindi tipong nambobola. Nais pumalakpak ang mga tenga ni Janina, nakakataba ng pusong mga papuring nagmumula kay Noah, ang sarap pakinggan. Siguro kung hindi ako huminto noon, baka nga professional na ako ngayon, himing tugon ng dalaga. Pero hindi naman siguro manager ng bangko. Bakit ka naman huminto? Wala ka naman sigurong problemang pinansyal. Personal decision, kibit balikat niyang tugon.
Nung mag-graduate ako ng high school, hindi kaagad ako makapag-decide kung anong kursong kukunin ko. And it took me 2 years bago naisipang kumuha ng business management. Ano naman ang pinagkakaabalahan mo for 2 years? Yun naman kung hindi mo mamasamain, ngumiti lamang si Janina. Okay lang, hindi naman siguro niya indahin kahit pa. Kalkalin ng poging itong lahat sa buhay niya. Besides, wala naman siyang dapat itago doon. Meron kaming plantation sa San Pascual. Tumulong-tulong ako sa pamamalakad doon since I'm the eldest in the family. So, taga San Pascual ka pala? Tila ginanahan ng husto si Noah. Sa pakikipagkwentuhan, bakas na bakas sa mukha nitong pagkalibang. Anong products na inyong plantation? Mangoes, mabilis niyang tugon. Maging siya'y libang na libang din, nakalimot na sa tunay niyang kalagayan sa sitwasyong yon. Iba't ibang uri ng mangoes. May Indian, may Chinese, may Cambodian. Meron din tinatawag na manggang piko, manggang kalabaw at yung maliliit na kung tawagin sa amin ay manggang paho. Really? Amuse na amuse si Noah. That's really interesting. Sana'y makapasyal ako sa plantation niyo one of these days. Doon na ibig masamid ni Janina, may balak pa bang sundan ni Noah ang pagkikitang ito? Kung ganoon, dapat isabihin na niya ang totoo, pero paano ba niya sisimulan? Siguro'y nawili kang i-manage ang plantation kaya business management ang kursong kinuha mo. May bala ka pa sigurong palaki ng inyong negosyo. Siguro, matipid niyang tugon sapagkat ng mga oras na yon ay unti-unti nagtatalo magkabilang bahagi ng kanyang isip sa kung anong dapat niyang gawin. That's everybody's aim to gain, maya-maya pigdugtong niya. Nasukat ikalahak-hak ni Noah, negosyante ka nga, nakitawan na rin ang dalaga. Obviously, nag-i-enjoy sila sa company ng isa't isa. Hindi na nila napansin ng isang eksenang nagaganap sa may entrada ng restaurant. Isang maganda at sexing babae sa asul nitong kasuotan ang nakipagdebate sa isang tauhan doon. Makikita ang galit sa mukha ng babae at ang kausap nitong tauhan ng restaurant ay tipong apologetic naman. Tila may hindi pagkakaunawa ang nagaganap. Umalis ang babae, padarag, naiwan pa ito ng dirty look sa pobreng lalaki. Lumagok ng alak si Noah, pagkuway muling binalingan si Janina. Ano nga palang ginagawa mo dito sa Maynila? May mission ako, makahulog ang tagon ni Janina sabay ngiti. Mission? Actually may ginagawa akong thesis, paliwanag ni Janina. Kailangan ko makipag-usap sa isang importanteng tao. Gaano ka-importante? Kay Mr. President ba? Naku, hindi naman, nakatawa niyang tugon. Actually, isa siyang businessman. Ngayong ang totoo, wala pa rin siyang idea kung sinong taong kakapanahirim niya. Hihingi na sana siya ng suggestion sa kanyang tito Rafael, nais lang niyang palitan, sa kaharap na talagang may sadya siya at hindi tipong naglalakwat siya lamang. Businessman din ang daddy mo, right? Why not talk to him? Suwestyon ni Noah. Yes, I'll do it. Pero pagkatapos ng pakikipagpanayam ko sa isang hybrid business tycoon, kumunot ang noo ng lalaki. Bakit? Kasi isa itong uri ng comparison between a self-made and a man who has everything kahit na hindi pa siya pinapanganak. Pagdidetalya ni Janina. Ang father ko, he's an example of a self-made man. Nagsimula from rags to riches. Tipong ganon. And I was looking for a man na hindi na kailangang magpatulo pa ng pawis dahil ipinanganak na siyang maimpluwensya o mayaman. Bakit mo naman napiling ganyan topic? Nagkibit muna ng balikat si Janina bago sumagot. Well, siguro na-inspire ako sa parents ko. Gusto kong i-emphasize ang importance ng good parenthood. Kung ano bang difference between siblings na ipinanganak sa kahirapan at kasaganaan. Kung anong epektong impluwensya ng kapaligiranng nakagisnan and how parents brought them up in those two particular situations. Kung anong differences sa attitude, sa lifestyle and stuff like that. And do you believe na mas responsible ang mga siblings na nagmula sa mga magulang na nagsikap lang kaysa sa mga siblings na pinanganak with silver spoon in their mouth? Nang hamong tinig ni Noah, yan ang aalamin ko. Naputo lang ang kanilang pag-usap na lumapit ng waiter sa kanila. Excuse me, sir, ma'am. Hinging pa umaninit at lumapit sa dako ni Noah. Yes, anong binata? May tawag po kayo sa telepono, sir. Sino raw? Si Sir John po. Isang kaibigan ni Noah. O sige, susunod ako. Sabi ni Noah sa waiter, bumaling to kay Janina. If you'll excuse me, kakausapin ko lang sandali. Sure, go ahead. Nang lumakad patungo sa kinaroroonan ng extension ng telepono si Noah, saka pa lamang ito malayang napagmasdan ni Janina. Lalaking lalaki ang loko, matindi ang lakas ng apil. Kahit sinong babae ay tsak na magsusun sa kakaibang karisma nito. No wonder pati siya'y na-attract. It's funny. Bulong niya sa sarili. Siya, si Janina Martinez, ang pihikang dalaga ng San Pascual,
ma-attract sa lalaking ngayon niya palang nakakilala? Tamang-tama lamang ang taas ni Noah sa pangangatawan nito sa kanyang tansya na sa 5 feet 10 inches ang frame ng lalaki. Very masculine ang feature. Tila alaga sa workout at base sa itsura nito, hindi lalagpas ng 30 ang edad nito, ganap ng responsable. Ganap ng maturity. Siguro blessing in disguise na rin ang nangyari kung hindi pa siguro siya napagkamalan ng waiter. Hindi na siguro niya mararanasan na magkaroon ng isang romantic dinner in candlelight kasama ng isang napakagwapong nilalang. Sa kabilang banda, nakapagtatakang hindi sinipot ng babaeng yun ang blind date na to. Hindi ba niya naisip na posibleng ganito kagwapo at kamaginoo ang magiging ka-blind date niya? Isang nakakapanghinayang na pagkakataon. At sa kabilang banda, tama rin kaya itong ginagawa niyang pagpapanggap na komot jackpot siyang makaditang isang Noah Mendez. Ay sinagpang na niyang pagkakataon at kinalimutan yun na isang pagkakamali. Muling kinonsensya sa Janina, mali ang kanyang ginagawa. Hindi niya dapat papaniwalain si Noah na siya ang tamang babaeng katatagpuin nito sa hapong iyon. Sumulyap siya sa gawin ni Noah na noon ay seryosong-seryoso sa pakipag-usap nito sa telepono. Nangako siya sa sarili sa pagbabalik nito ay magtatapat niya siya. Sasabihin niya ang totoong sitwasyon sa kanyang kinasangkutan. Magpapaliwanag siya at kung kinakailangan hihingi ng tawad kung masasabing kasalanan. Ang napagkamalan siyang ibang tao, total hindi naman talaga niya sinasadyang magpanggap na walan lamang siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag.